guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Capricorn. Capricorn, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. So, kung kailan mo mapapanood ang video ito ang oras or panahon na nakatadhanang malaman mo ang sagot sa inyong katanungan, ano. At during ng ating reading, ano, may mga advices na sinasabi ang baraha mula sa higher dimension po yan, ano. At Capricorn, makakabuting gawin mo lamang na sanggunian, ano. Be open mind, ano. At Capricorn, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, naway ma-heal nyo ang inyong mga sarili at magkaroon kayo ng pagmamahal. Okay, Capricorn? So, move on tayo sa ating reading, ha? So, Capricorn, ngayon, aalamin natin kung paano mo malalampasan ang takot mo, insecurities mo, yung nakaka-apekto na pumasok ka sa isang relasyon or sa bagong relasyon or sa inyong connection, ano? At ano ba ang hakbang na maaari mong gawin para maging mas open ka sa pag-ibig, sa iyong romantic life, sa iyong bagong connection, ano? At yung mga kasalukuyan na hindi mo nakakita yung sa person mo, yung kanyang emosyon, yung kanyang mga balak, ano, aalamin natin yan sa ating baraha. Kaya sisimulan ko na alamin ang iyong enerhiya. Oh, may lumabas na. Oh, sword, warrior, warrior woman. Have you answered your deepest calling? Have you answered your deepest calling? Nakakita ako sa iyo. Nakakita ako na meron ka namang magandang samahan eh. Pinaglalaban mo siguro. May pagkakaisa. Mintakan, longing for home, belonging the original light workers. Alam mo, itong barahang to, wala tong reverse, ano. Kaya pag lumabas na reverse, upright natin siyang babasahin, ano. Warrior woman. Tandali lang. Kung mag-asawa kayo, no, tingin ko naman secure and happy. Happy kayo dito. Protection, call back your power, cut the cord, soul retrieval. Capricorn, sa kabila ng pag-aakala niyong maayos ang inyong samahan, hindi mo lang alam na itong person mo, nahulog ito sa tukso. Natukso to. Natukso sa patibong ng demonyo. Yan. Walang gender to, ano, at saka wala ring edad. Kayo na ang mag-adjust, ano, Capricorn. See the crumbling. What are you clinging onto? Nahulog to sa patibong, sa tukso, itong person mo. Maaaring yung naging tukso, kung sino man yun, ano, bigyan ko lang kayo ng example. Halimbawa, ikaw, Capricorn, babae ka, tapos asawa mo to, lalaki, di ba? Ngayon, maaring yung naging tukso na ito pala asawa mo, I'm sorry, meron pa isa. So, may tumukso sa asawa mo, no? So, malamang itong tumuksong ito, meron din siyang karelasyon. Like, for example, at saka tingin ko, kakilala mo rin to eh. Kaya kailangan mo ng protection dito eh. Kasi yung tumukso, eto na, kung matitingnan mo, actually lahat eh. Masasabi ko, nagbukas dito yung tukso to eh. Nagsimula, nagbukas. And then kailangan mo ang protektahan. Malamang na itong person na naging karelasyon ng person mo, siguro kaklase ng anak mo, kakilala mo, baka isa pa sa friend mo, hindi ko alam. Basta tingin ko ganyan, meron din itong karelasyon. Kaya itong protection na sinasabing ito, malamang itong karelasyon na to, itong third party ito, pinoprotektahan din yan sarili niya. Ayan.
Ayan na. Dalawa sila nagpaprotektahan. Pati ikaw, pinoprotekta. Lahat nga nagaganyan. Ganyan sila. Nagpaprotekta. Nahulog siya sa patibong ng demonyo dito. Maaring yung naging tukso ay may karelasyon nga dito. At nakikita ko sa baraha, itong tumukso na person na to, no? Depende ko anong gender nito, no? Tingin ko kasi dito, kasi may parang siyang nakakita mo ba yung lightning? Parang dyan, dito nagsimula, di ba? Tapos may lightning. Inggit ito Inggit ang nararamdaman nito. Parang, malamang biglaan tong lumabas dito sa person na to Kasi nakakita niya siguro sa inyo na masaya, matapang ka, pinaglalaban mo yung person mo, meron kayong magandang siguro samahan, matibay dahil sword, parang akala mo hindi na mababali dahil sword nga. Maaring friend mo ito. Kung hindi friend, kakilala rin ng person mo. Maaring friend ng person mo. Kaibigang babae, kaibigang lalaki. Kung ano man yan, basta magkakakilanlan lang kayo dito, yun ang nakakita ko. Kasi inggit nga Kasi may etong person na to, akala niya masaya kayo, maganda ang samahan nyo. Friend, nakakita. Dati siguro ito ang person na nagko-comfort sa inyong dalawang mag-asawa or dito sa person mo. Ngayon, nauwi sa partners in crime. Noong una, gusto lang siguro ng third party na ito na ma-empower siya. Kaya lumapit. Kasi nakakita niya, ay, maganda ang samahan nila Capricorn. Parang gusto ko maging ganito rin ako. Or during siguro nag-aaway kayo, siya ang nagko-comfort sa'yo, nagko-comfort sa person mo. Kaso, nauwi sa hindi magandang connection Nabihag ito. Dito, ayan na siya. Maaaring yung iba siguro hindi sinasadya na hindi sinasadyang pangyayari, hindi sinasadya na ay parang bawal pala. Lately lang na nagising na na pero huli na may nangyari na natukso na. Merong itong person na to, super nag-aano to sa inyo nag-a-admire sa inyong mag-asawa, sa inyong magkarelasyon. Kaya mag-asawa man kayo kay hindi, itong third party na to, nag-a-admire sa inyo. Pero tuksoon lumapit sa person na to Kaya naisagawa niya ang hindi maganda, nag-seduce siya para sa person mo. So, sa madaling salita, itong person mo, pumatol. Kahit nasa simula pa lang, naando na yung guilt. Siyempre, sinisip niya, ay, friend ko to, or friend to ng asawa ko, ng karelasyon ko. Wala na. Naando na yung Or malamang, ikaw to, no? Ikaw din to, Capricorn, Pwedeng maging vice versa. Ikaw nang bahalang mag-adjust dito, ha? How can you mother yourself? How can you mother yourself? Yan ang sinasabi sa'yo. Yung iba sa inyo, hindi pa kayo magkarelasyon. Nasa ligawan stage pa lang kayo. Kaya, nagulat ka na lang siguro, hindi na nagparamdam itong person mo. Kasi, inagaw na to May tumukso ng iba. Yung iba sa inyo, At itong third party na to, siya yung tipo ng tao na love seeker. Kaya kapag may nakita siyang masaya, matibay na relasyon, gusto niya maging ganun siya. How can you mother yourself? Gusto niya maging ganun siya.
Baka yung ibang Capricorn, ikaw mismo ang ganitong klaseng tao, ano? Ikaw ang nanunukso, nang aagaw, namumuwersa, naghahanap ng masayang samahan, matibay na samahan. The Tower. Kaya, ayan. Parehong, tingnan mo, may lightning din dito. Ayan. Lightning. Ayan o, tingnan mo, pareho yung baraha. Kita mo yan, Capricorn. Malamang ganyan na nangyari sa inyo. Hindi nyo na paglabanan ito. Maaring pagsubok, maaring tukso. Hindi nyo na paglabanan. May nakikita akong Capricorn na ang kasalukuyan mong energy ay sacrifice. Nag-sacrifice ka para lang sa inyong relasyon. Kahit na sa kabilang kung ano man ang sitwasyon ang meron kayo, tingin ko nag-sacrifice ka dito. At nakakita ako rin dito sa iyo, alam mo, Capricorn, kasi di ba may lightning, ano, broken pride ka dito eh. Tingin ko, kinokontrol mo ang feelings mo. Feelings mo, yung sitwasyon, or yung person mo. Yung iba sa inyo, no? Hindi lahat. Happy. Smile. Ang laki ng bibig niya, no? Tawa-tawa siya. Ito kay Capricorn. Nakikita ko sa'yo, gusto mong magtatag ng lakas, ng kapangyarihan, ng rule. Kasi may corona ka, di ba? Para kang Miss Universe dito. Rule, ano pa ba? Maging matatag, maging malakas, kapangyarihan, power. Para matugunan mo yung iyong responsibility, yung inyong mga kapakanan. Siguro merong mga batang concern dito. Baka may anak kayo. Ibang Capricorn, ano. Tingin ko sa iyo, Capricorn, sa smile, sa ganda ng ngiti mong yan, maalaga kang tao. Kaya nga lang, mapuwersa ka. Mapuwersa kang tao. See, secret. Secret. Mukhang ang ayaw ng person mo dito sa'yo, Capricorn, yung naglalagay ka kasi ng rules and regulation, yung pamamaraan, paniniwala, lahat ng gusto mong paniniwala, pamamaraan, sistema mo siguro, no? Pero hindi ko naman nakakitang manipulative kang tao, ano? Sadyang ganun ka lang. Yun lang ang gusto mo talagang gawin. Ilagay, magkaroon ng sistema. Gusto mo, may parte ka na gusto mo ikaw ang masusunod. Gusto mo na meron kayong rules sa inyong samahan. Gusto mo kung merong rules and regulation, meron kayong tinatag, lalo na kung dalawa kayong nagtatag ng sistema. Tingin ko sa'yo, ang iniisip mo dito, dapat sundin yun, ano. Yan ang ano mo. Nakakita ko, tinan mo naman, napaka-seductive na, ano, parang, maano yung mukha niya. Nakikita ko sa'yo dito, masculine energy ka, Capricorn. Tinan mo naman itsura ng baraha. Nakakatuwa. Gusto mong balansehin, ano. Wala namang masama kung gusto mong balansehin, which is, kung payag naman ang person mo, no, kung sasang-ayon siya. Ayusin lang natin. Ayan, kita pa naman, di ba? Medyo dito natin lagay. At saka, in terms sa inyong relasyon, ano, gusto mong mag-grow. Ayan, tinan mo. Yung dito, sa taas. Sa sobrang grow, talagang pati yung legs mo, yung ano mo, binalot mo na ng ng algae. Ano ba yan? Lumot? Ano ba yan?
Tas kasi gusto mo nga mag-grow eh. Mag-grow ang inyong samahan, naghahangad ka ng successful relationship, gusto mo siguro maging magandang example sa inyong mga anak, sa mga kapaligiran nyo, ba siguro may mga kapatid ka na gusto mo makita nila na successful, maganda yung inyong connection, yung inyong samahan, yung inyong relasyon. Meron kang ganong klaseng pag-iisip, malamang yung sarili mong rules and regulation yan. Yung iba siguro sa inyo, lumaki kayo sa sa broken family, Baka siguro nanay mo lang ang nagpalaki sa'yo. Kaya naghahanap ka ng perfect na relasyon, perfect na family. Kasi nga, broken family ka. Or ikaw ang taong ayaw ng divorce. Ayaw mong yung papalit-palit yung magiging karelasyon, yung ganon. Maring yung tradition mo dito, kasi 'di ba star mother parang si Mama Mary, 'di ba? Meron kang paniniwala sa mga lumang tradisyon, lumang kasabihan na kailangan before yung kumbaga pag Kristiyano kailangan hindi kayo watak-watak, 'di ba? Kailangan one family kayo, or bago ang kasal, bago ipagkaloob ang katawan, kailangan kasal muna. So, meron ka mga ganong klaseng paniniwala, At tingin ko, itong person mo, nawala na yung feeling niya na makiramay sa nararamdaman mo. Ikaw, ganun. Pero siya, kasi nga, meron tayong tower, di ba? So, nag-collapse na yun, Yan ang nararamdaman ko sa person mo. May bigla itong pagbabago itong person mo. Kasi hindi niya na iniisip yung iniisip mo. Wala na, hindi niya na nararamdaman yung yung feeling mo. Kung dati pareho kayong nagbabanding, pag nag-uusap kayo, pareho kayo, iisa lang ang opinion nyo, iisa lang ang destinasyon nyo, pero parang nawala na yun, bone collector. Parang nawala na siya. Alam mo, tingin ko sa person mo, Capricorn, may care siya sa responsibility na kailangan niya akuin. Bone collector, di ba? So, kung ano man yung responsibility niya, dapat niyang panagutan. Dapat niyang, kung ano man yun, wise leadership. Wise tong taong to. Yun lang ang niya. Kung bawa, inisip na, eto, responsibilidad ko to. Aakuin ko to. Pero hindi ko responsibilidad yan. Wala na ako dyan. Labas na ako dyan. Kung ano man yan, kayo nang bahalang mag-adjust, ha, Capricorn. Kailangan nakakaalam ng sitwasyon nyo. Pero, kung tatanungin mo, kung may care ba itong person na to sa inyong relasyon, masasabi ko, wala. Wala. Wala siyang pagkikare. Wala na yung niya dun eh. Wala na yung energy niya dun eh. Wala na. Naging na siya, naging wise na siya rito eh. Kukolektahin niya lang yung kanya. Kukuhanin niya lang yung sa kanya. Kung sasabihin mo na Capricorn, oy, eto, sagutin mo to, ganyan. O sige, sasagutin ko yan. Pero yung other than that, hindi ko na hindi ko na responsibilidad yan. Wala na akong pakialam dyan. Bahala ka na dyan. Ganon siya. Yung iba sa inyo, lalo na kung lalo na kung ikaw ang Capricorn na single talaga, or naghahanap ka ng makakarelasyon, nakakita ko, sinasabi ng baraha, ikaw ang Capricorn na naghahanap ng taong mas mature sa'yo. Kasi meron tayong wise leadership at saka meron tayong mother dito, So, gusto mo mas mature sa'yo, mas stable sa'yo, mas nakakatanda sa'yo. Kahit na, yung iba, kahit na yung edad matanda or kahit na bata, basta ang gusto mo, matured
may talagang alam sa buhay, marunong dumiskarte, masasandalan mo. Malamang yan, ganyan hanap mo, no, Capricorn. Yung iba sa inyo, no, hindi lahat. Yung iba sa inyo, kung halimbawa meron kayong problema sa inyong relasyon na, ay, wala na kami ngayon, medyo malabo kami. Tingin ko naman, bubuti, babalik. Pagsubok lang naman sa inyo yan eh. Pero kung mag-ano kayo dito, mag-effort, bubuti, babalik, tatatag ang inyong samahan. See? Ayan. Hand in hand na kayo dito, soul family. Call in your tribe, you don't have to do it alone. Babalik siya. Ayan yung dolphin, pabagsak dito. Tapos parang yung mga whale, nagsasaya. Tapos ayan, dalawa na kayo magkaharapan. So, magkakaayos kayo dito. At isa pa, Capricorn, yung kasalukuyang hindi mo nakakita. Paghahanap mo sa isang romantic na pag-ibig, romantic life, romantic na tao. Sorry. Sumabla yung ating chakra dito. Oh, may tumalsik. Sige. Oh, come together. Dito rin come together din eh. Nag-ano na kayong dalawa dito. Tingin ko itong person mo, no, naghahanap siya ng positive side. Positive side. Positive side mo. Kasi tingnan mo naman. Ayan. Tingnan mo yung baraha. So, naghahanap ito ng positive side mo. Positive side ng samahan nyo. Or siya mismo, yun ang pag-uugali na kumbaga gusto niya yung ugali niya na meron siyang ganitong, parang gusto niya pareho eh. Pareho kayo ng kung ganito ang rules mo, rules niya. Gusto niya, sige, kung yan ang rules mo, ito ang rules ko. Sundin mo. Ganun ang gusto mangyari nito. Na malamang hindi mo nakakita ito, no? May similarity na ng pag-uugali niyo dito, no? At umaasa na sa kabila ng lahat ng inyong pinagdadaanan, mga hirap mahirap yung, meron siguro kayong, katulad na sabi ko kanina, di ba, meron siguro natokso sa inyo, mga ganyan. Hindi ko alam yung iba sa inyo, no? Pero yung sinabi ko, yung resulta ng barahan natin, So, meron yung iba sa inyo dito, na sa kabila ng lahat ng inyong pinagdaanan, or malamang na mayroon pa kayo hanggang ngayon pinagdadaanan pa, mga hirap ng damdamin, sakit ng puso, still, gusto pa rin ng person na to na maging okay pa rin kayo. Tingnan mo naman ang baraha, di ba? Na andito yung puso. Ayun, pababa ng palit na malaki, paliit. Hanggang sa mag-kiss na sila dito. So, ito ang gusto ng, hindi mo lang siguro nakakita. Kapatawaran dito. Kapatawaran. Forgiveness. Forgive me. Patawarin mo ko. Sana maging okay na tayo. Maging open ulit tayo sa isa't isa. Hindi mo nakakita yan, Capricorn. Gusto niya i-express ang feeling niya sa'yo. At ganun ka din. Kaya nga, gusto niya, malamang yung iba sa inyo, hindi kayo nag-uusap. Heart-to-heart talk, wala siguro. Pero ito ang gusto ng person mo. Magkalinawan, mag-usap kayo, masinsinan. Tapatin mo nga ako, Capricorn, ganyan. Pwede rin vice versa to, no? Ikaw, Capricorn, ang gusto mong gano'n. Tapos, hindi mo nakakita yung person mo, ganun din pala ang nararamdaman niya. Depende kung sino kang nanonood nito, no? Baka sinasabi mo yung ex ko is Capricorn, or kayo na ang bahalang mag-adjust, ha? Basta babasahin ko lang at aanin ko lang yung enerhiya. Pasensya na, ha, Capricorn, kayo na mag-adjust. So, eto, hindi mo nakakita yan, Capricorn. Gusto niya na humingi ng tawad, another chance, maging okay kayo, heart-to-heart talk, masinsinan, harap-harapan,
Ayaw siguro ng chat lang nito. Gusto talaga harapin ka eh. Diba? Dalawa talaga yung lumabas dito eh. Alam mo Capricorn, tingin ko, itong person mo, nagpupursigi siya sa kanyang trabaho niya. Maaaring nag-iipon ng pera, nag-iipon ng, meron siyang, basta nagpupursigi siya sa nakakita ko dito. Gusto niya maging successful siya, gusto niya na magkaroon siya ng financial na stability, strong financial situation, mga ganyan, At hindi mo nakakita yon. Hindi mo nakakita yung kanyang pangarap, yung kanyang mga ambisyon, yung kanyang yung ambisyon, goal, layunin, Kahit hindi pa kayo maging romantic na Capricorn dito, Hindi mo nakakita yon. Pero yung iba sa inyo, if ever na, bawa gusto niya nang magkahiwalay, gusto niya tapusin, still pwede pa rin naman kayo maging isang partner, magkaibigan. Pero kapatawaran ng sinasabi dito ng baraha, Kung single ka na Capricorn, ito ang tamang panahon sa iyo para pumasok ka sa panibagong relasyon, Kasi dalawang talagang pinapakita talaga dito ang lover sa dalawang barahang ito, Ito at saka ito, So ito na ang timing, best timing para sa panibagong relasyon. Hindi mo nakikita na merong taong nag-aaligid sa iyo, or yung iba sa inyo baka parating pa lang. Hindi mo rin nakakita na attractive kang tao, na may na-attract sa'yo, na malamang ligawan ka nito. At saka Capricorn, yung mga hakbang na maaari mong gawin para maging open ka sa bagong connection, sa iyong love life, romantic life. Moonlight. Moonlight. May owl. Ano to? Owl yan, di ba? Tapos parang may ano pa ba to? Meron pa siyang ang tawag dun, yung sand na parang orasan. Maganda yung niya. Itong person mo, hindi lahat nagtagpo na kayo nito. Yung iba sa inyo. Or, kung halimbawa, mag-asawa kayo, ngayon, yung iba sa inyo, kahit hindi mag-asawa, in relationship na kayo, or yung iba sa inyo single, hindi pa kayo nagtatagpo, or nanliligaw pa lang. Kung ano man to, nakakita ko dito sa baraha, na Capricorn, etong person na to, meron siyang past life sa'yo. Meron kayong, kumbaga, ngayon, nandito ka sa present life mo, Etong person na to, naging kasama mo na siya from your past life. Yan ang sinasabi ng baraha. Kaya masasabi ko, ang pagtatagpo nyong ito, kahit ano man ang sitwasyon ng meron kayo, baka naulit lang itong tuksong ito, natukso kayo, yung sitwasyon na yan. Galing pa yan sa past life nyo, may pattern, Pero kailangan nyo ma-overcome to. At tama itong iniisip ng person mo, forgiveness, forgive me, sana maging okay tayo. Tama yung iniisip niya. Kasi ang kailangan nyo dito mag-evolve yung inyong soul, Kung hindi mo alam yan, Kailangan nyo ma-overcome yan. Life lesson yan, kung tutuusin. Kung talagang tutugma ito sa'yo, Capricorn. Hindi ko alam kung sino, baka may iba sa inyo spiritually awakened na. Malamang ito yan. Para ma-overcome mo yung para mag-evolve din yung soul nyo, Kailangan yung ma-overcome yung mga nararanasan nyo ngayon. Forgiveness talaga ang dito, keyword, Like for example, kung ano man ang sitwasyon ng meron kayo, tapos galit kayo sa isa't isa, kailangan nyo talagang patawarin kahit gaano kayo kagalit sa isa't isa. Kasi isang isang pagsubok yan, Hanggang kailan nyo mapapatawad ang isa't isa. Actually, ayan, tatlo yan,
Kaya dalawa, tinan mo, pareho talaga yung baraha. Oh. Malamang galing pa to sa past life mo itong person na to. Yan na nakakita ko. Kaya itong pagtatagpo nyong ito, isang aralin yan. Capricorn. At kung pagbabasihan ko ang baraha, no, meron kayong common parallels dito sa pagitan ng inyong past, present, mga yugto sa inyo ng buhay nyo. Kaya malamang itong tukso na to, galing pa sa past life. Tapos dinala nyo dito. Tapos ayan na naman. Pattern nyo to Kaya ganyan tayo dito sa lupa, sa earth. May tukso talaga. Minuto, segundo. Nag-iisip pa lang tayo. Ayan na. Nandiyan na yung tukso. Balancing act. Balancing act. Capricorn, tingin ko sa'yo, may ginagawa kang mga hakbang para unti-unting mapinsala ang person mo. Tingnan mo, may hawak ka ditong sinulid. Ay, sorry. Madudulas kasi itong barahan natin. Ayan, may hawak kang sinulid. Tapos ito yung person mo, parang nagbabalancing siya rito na, ano to, bubble? O parang bilog na ewan. Tapos ito yung mo, yung parang sinulid, parang buhok na hindi ko maintindihan. Tingnan mo yung baraha. Ayan. Meron kang ginagawang hakbang para unti-unting mapinsala mo itong person na to. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo. Ikaw na bahalang mag-ano dyan. At nararamdaman ko sa'yo na takot kang mabago ang buhay nyo. Takot ka na mawala rin ang person mo sa buhay mo. Which is maganda naman kung takot ka. Pero ang kailangan nyo dyan, forgiveness. Kung ganyan din lang takot ka, Maaring yung iba sa inyo, ang hakbang na ginagawa mo, iniipit mo yung person mo, or kung anumang sitwasyon ang meron kayo. Nakakita ko kasi dito ang paghihiganti, dito sa barahang ito, which is nakalagay balancing act, Paghihiganti ang nakakita ko dito. At ang tanong kasi natin sa baraha, mga hakbang na maaari mong gawin para maging mas open ka sa pag-ibig or sa connection nyo or sa bago nyong connection or sa inyong relasyon, sa inyong samahan. So, ang masasabi ko, huwag mong pinsalain ang person mo. Huwag mong saktan. At yung mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo, huwag kang mag-resist. Acceptin mo na lang yun. Like for example, ayaw mo nang tanggapin yung person mo. Or yung person mo, ayaw ka na rin tanggapin. Wala nang kapatawaran na mangyayari dito. So, ang mangyayari, failure ang relationship nyo. Diba? Kung ayaw mo magpatawad dito, Yung iba sa inyo, depende kung anong sitwasyon ang meron kayo, kung anong naging tukso ang meron kayo, Dito nakikita ko, fail. Mahirap man o hindi, baguhin mo na lang yung iyong negative na emotional patterns. Lalo na kung meron kayong anak dito, Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. Kaya nga balancing act. Kasi, kung ikaw ang Capricorn na gumagawa ng mga hakbang para unti-unti mapinsala ang person mo, ay nako. Alisin mo na yan, negative na pattern na yan, negative na pag-iisip, negative na emosyon. Yung ibang Capricorn, maaari mong i-revive ang inyong lumang relasyon, Lalo na kung nagkahiwalay kayo, or matagal kayo hindi na wala ng contact sa isa't isa. Pero ang kailangan mo dito, tanging hakbang na dapat mong gawin is balance, effort, alisin mo yung mga negative patterns mo. Okay? So, para malampasan mo rin yung takot at insecurities mo na nakaka-apekto sa inyo, na sa relasyon nyo, or yung iba sa inyo, papasok pa lang sa romantic life, bagong relasyon, bagong samahan, bagong person, kung ano man yan.
Nakakita ako kasi dito sa'yo, no, sa lahat ng barahan natin. No? Hindi lang naman takot at insecurities ang meron ka eh. Community. I'm sorry. Commitment. Community. Commitment. Commitment. Akit lang natin ng konti ha. Hindi na nakakita. Ako lang nakakakita eh. Ayan. Nakakita ako kasi dito. Kasi nga, meron tayong tower, di ba? Konektado pa rin yung mga barahan natin na hindi yan nawawala. Ano lang yung, ganito lang ang ginagawa kong spread, pero may spread talaga yan. Pasensya na ha. Para lang sa ating screen. May tower tayo dito, pero kasi may malaking bilog din, ano? Then dito rin may bilog. Ito rin bilog. Ito rin bilog. May connection ba to sa pera? Pera to, pera. Tao. Tao. Sari-saring gulo ang meron dito ah. Ayan, commitment. Maaaring iba sa inyo, no? Ang insecurities mo nagmula sa pera. Feeling mo siguro super busy ka. Trabaho sa opisina, trabaho. Tapos pagdating sa bahay, trabaho pa rin. Puro trabaho na lang. Trabaho sa opisina, may bayad. Pero pagdating sa bahay, trabaho, walang bayad. Tingin ko sa'yo, Capricorn, ano, hindi mo na pinapansin ang person mo. Pinabayaan mo or napapabayaan mo na. Kaya, yun ang nakaka-apekto sa inyong relationship, ano. Kaya lumayo ang feelings niya eh. Sa paglayo ng feelings niya, doon siguro natukso, doon gumawa ng kung anong kababalaghan, ano. Kaya ngayon, ikaw ang nakadama ng takot, insecurities. Baka sa kakatrabaho mo, hindi mo na nakontak yung person mo, hindi na kayo nagkikita, lalo na pag nasa ligawan stage pa lang kayo, di ba? Lalo na kasi pagka hindi na kayo nagkikita, lumalamig yung, nawawala yung spark, di ba? Kaya, malamang nawala na kayo lumayo na ang feelings ng person mong ito. Gusto niya mag-reach out sa'yo, pero wala, hindi ka makapag-reach out kasi nga busy ka kung saan, kung ano man yun. Mukhang busy ka rito, ano? Kaya, lumayo ang kinauwian, lumayo ang feelings ng person mo dito. Gentle gardener. Gentle gardener. No, dito siya. Okay. Hindi, dito pala siya. Sorry. Nakalimutan ko yung spread ko. Pero anyway, pareho pa rin naman siya dito eh. Nag-focus ka, meron kang bagay na nag-focus ka dito eh. Capricorn. Maring sa friend mo, focus ka sa trabaho talaga, or hobby, or sa mga anak mo, na hindi mo na napaglaanan ng oras itong person mong ito, itong karelasyon mong ito. Ano? Kaya, ganun, lumayo ang feelings niya, nagkaroon siya ng sama ng loob, na hindi niya na-open sa'yo. Tsaka, alam mo no, Capricorn, kaya ka nakakaramdam ng takot, insecurity, kasi inako mo lahat. Ayan yung daming itlog, ano. Inako mo na yung lahat ng itlog eh. Ikaw na nagbantay ng lahat ng itlog na yan. Inako mo yung lahat eh. Gusto mo gawin itong bagay na to, gusto mo tapusin itong bagay na to ng madalian. Sabay-sabay. Kaya, kapag nag-fail ka, nakakita ko sa'yo, grabe ang ano mo, frustration na nararamdaman mo. Masyado kang maraming commitment, kinukomit mo dito, commit doon. Sabay-sabay. Gusto mo tapusin, kapag nangako ka dito, nangako ka doon, ganyan. Kaya, iba siguro sa iyong Capricorn, gumagawa kayo ng promise, pero dito, natutupad nyo, pero dito naman, napapako.
So, yan, pahiwatig sa'yo ng baraha. Yung ibang Capricorn, ang takot na nanggagaling sa feeling mo, malamang na ikaw yung taong na taken for granted. Kaya masama talaga ang loob mo. Akala mo nag-commit sa'yo, pero hindi pala. Okay, Capricorn. Kung single ka na Capricorn, masasabi ko, ito ang best timing na mag-commit ka. Best timing para pumasok sa bagong relasyon, kahit na dala mo yung mga takot mo, insecurities, frustration, kung ano man ang meron kang frustration dyan, kahit bitbitin mo yan, okay lang. Parte yan ng buhay. Kailangan mong yakapin yan. And actually, yan din ang mensahe ng baraha, no? Kailangan mapaglabanan mo. Hindi mo kailangan ikulong ang sarili mo dahil meron kang frustration, nag-fail ka. Hindi mo kailangan sisihin ang sarili mo. It's a part of life, At yung ibang Capricorn, iwasan mo talaga ang mag-commit ng maraming bagay. Okay? Commit dito, commit dun. Sabay-sabay. Tapos hindi mo naman kaya. Lalo na kung karelasyon mo to, At saka, isipin mo rin kung sino ang pwede mong i-prioritize pag nag-commit ka. Kung yung trabaho mo ba, yung hobby mo ba, yung person mo ba, mga anak mo ba, kung ano ba yung friend mo, ganyan. Nasa sa iyan, Tingin ko hanggang dito na lang yung ating reading. Babalas, kukuha pa sana ako. Wala naman tayo ibang tanong na yan na lang So, Capricorn, hanggang dito na lang ang ating reading. Kung meron ka sariling validation, then ikaw na mag-validate. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At Capricorn, maraming salamat sa iyong like, share, at comment. At doon po sa mga cross-watcher, maraming salamat at naligaw kayo sa bago kong subscriber. Nabulol na naman ng lola nyo. Maraming salamat po sa oras na inilaan nyo, ha. Thank you po. Namaste po. Bye-bye.